Muli magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Kaeli at pag-uusapan natin muli ito hong si PCO, Undersecretary Claire Castro. Hinggil naman sa naging kanyang pahayag na may kinalaman dito po sa sinasabing pagkukumpara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama dito po kay yumaong Senador Ninoy Aquino Jr. At sa aking pananaw ho, mga kababayan, alam niyo ho, matagal ako nag-reporter sa field at dyan po sa Malacanang. Sa bawat sasabihin mo, mga kababayan, talagang, di ba, bago ka mag-report, talagang iniintindi mo ng gusto, ng mabuti. At dito po sa naging pahayag ni VP Sara Duterte ay tila parang binabaloktot ho mismo ni Yusek Castro. Kasi kung inyo pong pakikinggang mabuti, yung pahayag ni VP Sara, yung pagkukumpara niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. ay hindi yung karakter na kung saan, di ba, magkaibaw sila ng karakter Ang ikinukumpara po rito ni VP Sara, yung sakaling, di ba, kasi noon nagpupumilit din na makauwi si dating Senador Ninoy sa kabila ng mga banta na baka mapatay ka pag umuwi ka sa Pilipinas. Ngayon naman, ito ho, ang binabanggit po ni VP Sara, yung pagpupumilit ni dating Pangulong Duterte na bumalik sa Pilipinas, baka yun po ang maging mitya ng kanyang katapusan o ng kanyang buhay, na kung saan ganun din po ang sinapit ni yumaong Senador Ninoy Aquino Jr. Yun po ang sinasabi ho ni VP Sara. Yun po pagkakaintindi ko At sa aking pananaw, parang binabaloktot ho ni Yusek Castro yung pahayag ni VP Sara. Kasi talagang, alam nyo, siguro talagang may personal na galit po sa mga Duterte, ito pong si Yusek Castro. So ito ho, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ay iparirinig ko ho ito sa inyo at ito hong naging talumpati o pahayag mismo ni VP Sara. Ito, panoorin at pakinggan nyo ho, mga kababayan. Ayan, Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Ayun, maliwanag ho, mga kababayan. So, ang binabanggit ho rito ni VP Sara, Yusek Castro, yung issue po ng seguridad ni dating Pangulong Duterte. Hindi po yung parang yung binabanggit mo na magiging katulad ng Estado. At yung karakter ni Ninoy, ganoon din po si dating Pangulong Duterte. Talaga namang si Pangulong Duterte, aminado naman siya, may sarili siya pong karakter. Mga kababayan, at hindi po manghihiram yan. Talagang kilala ho ng lahat dito po sa ating bansa at maging siguro sa international community kung ano po yung karakter at ugali o estilo ni dating Pangulong Duterte. So, bagamat andinaw rin po ng tanong ng reporter dito po kay Yusek Castro at ikinot pa ho yung yung saktong pagkakasabi ni VP Sara. Ito, panoorin po ninyo. Ito po yung press conference dyan po sa Malacanang, mga kababayan. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Any reaction po from the palace? Yun. So, yun po ang tanong ng reporter, mga kababayan, at hindi ko na iparirinig yung sagot niya, kundi babasahin ko na lang para mas maliwanag. Di po ba yung mismong pahayag nito pong si Yusek Claire Castro. Ito po, ang sabi ho niya, yung binabanggit ho ni Yusek Castro sa tanong po ng reporter, kasi pinarinig ko yung binabanggit ho ni VP Sara, na ang pagkakaintindi natin, pagkakaintindi ko, mga kababayan, yung seguridad po ni dating Pangulo na kapag nagpumilit kang umuwi, baka mapatay ka. Tulad ni Ninoy. Yung po hindi sinasabi na
na ikaw ay magiging alaninoy at gagawin kang parang bayani, iba ho yun, mga kababayan. So ito ho, ang binabanggit ho sa tanong sa tanong ng reporter kay Yusek Castro, ito ho, ang sabi niya, mga kababayan, dito po kasi dapat hinihimay nyo mga kababayan Bagamat yung tanong parang patanong din ang ginawa ho niya, no? Sabi niya, inihahalin tulad ba ni BP Sara ang kanyang ama sa yumaong Ninoy Aquino? May mga patanong. Tinanong siya, nagpatanong din ho siya. Parang hindi po natin nadinig noon na inihalin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Ayon. So naisingit pa ho ni Yusek Castro yung issue ni Hitler, mga kababayan. At mayroon po siyang sinabi mismo. At sinabi pa niya dito, and I quote, sabi ho ni Yusek Castro, Hitler massacred 3 million. Actually supposed to 6 million na Jews. Sabi ho, now, there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are, I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have me. Yan po ang kinukot po ni Yusek Castro sa mga naunang talumpati ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo naman, nung panahon ni Duterte, pag nagtalumpati yan, talaga may mga adlib ho yan, mga kababayan. Biruin nyo, na-i-research pa ho. Talagang nag-research pa ho kagad si Yusek Castro para lang ipang sagot dito sa posibilidad na tanong ho ng mga reporters. So, yun po. Ang linaw po ng sabi ni BP Sara. Hindi, ako, ang pagkakaintindi ko ho rito, mga kababayan, yung seguridad. Yun ang issue ho rito na kapag umuwi ng Pilipinas, ito pong si dating Pangulong Duterte, ay baka mapahamak siya tulad ng pagkamatay ni Ninoy. Hindi po sinasabi ni BP Sara na magiging bayani ka rin. Katulad ka ni Ninoy. So wala po. Ang concern o pag-aalala at babala ni BP Sara sa kanyang ama, huwag ka nang huwag ko pumilit kasi baka yan ang katapusan mo. Baka mapatay ka rin. Yun lang ho issue. Baka mapatay. Pero sabi po ni Yusek Castro, so napakalayo pong ipakumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crime against humanity. So mas dinais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Biro nyo na ipasok niya itong issue ng Hitler, tapos paano maikukumpara dahil sa wala raw record si dating Senador Ninoy na mass murder or crimes against humanity. Abogado ho itong si Yusek Castro. Alam niyo ho ba, Yusek, na sino mang inaakusahan na individual, hanggat hindi po siya napapatunayan na guilty sa anumang paglilitis ng korte, ay inosente pa rin siya. Tama ho ba yan? Attorney Claire. Maliwanag ho yan. Hanggat hindi ka nahatulan at hindi napapatunayan na nagkasala ka, inosente ka. Ano sinasabi mo rito na may record ng mass murder at crimes against humanity, ito pong si dating Pangulong Duterte. Lilitisin pa nga, dyan sa ICC, yung akusasyon, mga kababayan, na crimes against humanity laban po kay dating Pangulong Duterte, lilitisin pa lang ho. Diba? Wala pa ho, hindi pa ho nagsisimula, mga kababayan. Mag-aantay pa nga ng 6 na buwan bago simulan po yung paglilitis. Anong sinasabi mo na may record na ganon? May akusasyon. Dapat lilinawin mo, abogado ka. Dapat bawat namumutawi sa iyong bibig, talagang maingat at hindi ka makakasakit ang damdamin ng mga Pilipino. Bakit ho? Alam mo naman na marami pong taga-suporta, ito pong si dating Pangulong Duterte, na kapag ikaw ay hindi naging maingat sa pagsasalita, maaring iba po ang mag-iintindi ho rito ng kanyang mga taga-suporta. Kasi ako ho bilang Pilipino ay patuloy na humihikayat at nakikiisa
sa mga pagsusulong na magkaroon po ng kapayapaan at pagkakaisa ang mga Pilipino, wag pong magkawatak-watak dahil lang po sa politika. O yun ho. O dahil sa naging statement nito o pahayag ni Yusek Castro, lumaki na ho. At nagbigay na rin po ng reaksyon ang pamilya Aquino at yung kanyang mga kaalyado. O ang sabi po, ito kung sabi po ng statement ng pamilya ng napatay na si Senador Ninoy Aquino Jr., kung pag-aaralan natin, ito po yung statement kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaan ngayon ni dating Pangulong Duterte. O yun ho. So, si Ninoy Aquino ay umuwi dito sa bansa noong August 21, 1983 at siya po ay umaasa na makausap at makumbinse ito pong si dating nooy Pangulong Marcos Sr. Yun ho, at magkaroon daw po ng eleksyon at para bumalik po ang demokrasya dito po sa ating bansa. So, yun po, pati ang pamilya Aquino ay nakapagbigay ho ng pahayag dahil dito po sa naging statement ni Yusek Claire Castro. At maging ito pong si dating Senador Leila de Lima, na alam naman natin na talagang may personal ding galit dito po kay Pangulong Duterte, may binabanggit niya ho na, siyempre, isa ito sa mga kritiko ni Duterte, na ang sabi niya na ang mga pulisya ni Duterte, talagang, alam niyo naman mga kabayan, isang sabi, naku, napakalayo raw na ikumpara, no? At napaka-labo, no? Na ipagkumpara ito pong si Duterte kay Ninoy Aquino na bumalik dito po sa ating bansa, na kung saan ay ibinwes na kahit na ang kanyang buhay ay talagang sabihin natin ang sinasabi manganib, yun nga, at nagbuwis ng buhay ito pong si Ninoy, samantalang ito raw pong si Duterte ay puro pagdadrama ang ginagawa at nagnanais lang na makaligtas dito po sa pananagutan niya. Yan po sabi ni dating Senador Leila de Lima, na mauunawa naman natin dahil siya po ay may personal na galit dito po sa mga Duterte. So ito pong si Yusek Castro, baka may personal, lumilitaw ho na may personal ata itong galit kay dating Pangulong Duterte o sa pamilya Duterte. Kasi lahat po kapag nag-press con, kung ano-ano mga isinisingit at kung ano-ano binibigyan ng kahulugan, mga kababayan. Ang liwanag po Ang pagkakasabi po ni VP Sara, kung iyo pong iintindihin, dapat pag ganyan, spokesman ka, opisyal ka ng gobyerno at tagapagsalita, dapat iniintinding mo mabuti. Ano ba sinabi niya? Ang linaw naman po at pinarinig ko rin sa inyo kanina, yung tanong ng reporter. Mga kababayan, hindi ko na pinarinig yung sagot ni Attorney Claire, ni Yusek Claire, yung kanyang boses na nanginginig, parang talagang galit na galit sa mga Duterte. Wag na ho. At binasa ko na lang yung eksaktong sinabi niya. Yun ho. Dapat maging maingat kasi baka pag-alabi mo pa lalo yung damdamin ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Yun ho. Dapat maging responsable po si Yusek Claire Castro sa kanya mga bibitiwang salita. Alam nyo, sa Malacanang, araw-araw may press briefing, press con sa mga Malacanang reporters. Basta't Duterte, talagang iba ho ang galaw ni Yusek Claire. Talagang, di ba? Biro mo na i-research niya pa, nung magtanong ang reporter tungkol sa ang pagkukumpara yung pag-uwi at baka mapatay. Issue ng seguridad. Hindi yung pagkukumpara sa pagkatao ni Duterte at pagkatao ni Ninoy. Hindi po yun. Ang liwa-liwanag ng binabanggit ni VP Sara. So, yun lang mga kababayan. At sa ating mga nakikinig at sumusubaybay dito po sa ating palatuntunan, nais lang natin na magkaroon po ng paglilinaw at baka lalo masindihan po ang nag-uumapoy na damdamin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at lalong magalit po sa gobyerno
dahil lang po sa kagagawa nito pong si Yusek Castro. Yusek, dapat po maging maingat ho kayo at maging responsable kasi ganyan po sinasabi nyo sa mga taga-media o sa mga vlogger na dapat di ba, yung mga fake news na yan, maging maingat ho kayo baka kasi yung magiging implikasyon na inyo pong sasabihin, malabong-malabo ho na ikumpara ni VP Sara yung kanyang ama sa karakter o pagkatao ni Ninoy. Mga kababayan, at mismong si dating Pangulong Duterte, hindi papayag yon. Ba't mo ako ikukumpara kay Ninoy? May sarili akong pagkatao at karakter. Yun ho mga kababayan. Yun lang ho. At sige, mag-aantabay pa rin ho tayo sa mga kaganapan dito po sa ating paligid. Lalo na po, yung issue po dito po sa mga kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya na talaga namang ngayon po nakasentro. Ang lahat, ang paningin dito po sa mga Duterte at siyempre sa kanilang mga kinakaharap na kaso diyan po sa ICC ng dating Pangulo. Okay, sa mga kababayan natin na hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito po sa ating YouTube channel at para lubos nyo pong maunawaan at updated ho kayo lagi sa ating mga komentaryo. Maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.